Yon, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong inaakto ni Super Ate, no? Si Babalina, ni Amy Marcos. Kasi po, ngayon po, Holy Week po ngayon. 'Di ba? Ito correct me if I'm wrong Sa Filipino culture mga ka-Streetwise, no? Tuwing Holy Week, marami kang pwedeng gawin. Pwede kang magnilay-nilay, pwede kang magbakasyon, 'di ba? Pwede kang magbisita iglesia at pwede kang umuwi sa probinsya para makasama mo 'yung pamilya mo kasi nga bakasyon ito long vacation po ito, 'di ba? Pero ibang klase po ginawa ni Amy Marcos. Iba po. Ang ginawa niya po, hindi po bisita iglesia, bisita Davao. Binisita si Sara. Oh, so ngayon ang point natin dito, wala ka bang pamilya? Wala ka bang pamilyang inuuwian? Oh, 'di ba? Si PBBM nga po ngayon tsaka si Lisa Marcos nagse-celebrate po na kanilang anniversary. Samantalang ikaw ang kasama mo Duterte. Pati ba naman Holy Week na kay Duterte pa din? Oh, ito tingnan niyo to Actually ito na balita ito from saan ba 'yan? Ito, sorry. ABP yan, hindi yan. From News 5. Oh, ito galing to News 5. So sabi dito, nagkita sina Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos sa Davao City base sa isang Facebook live video sa page ng senadora ngayong Miyerkules. Di ba ito yung ito yung kasabihan natin na hindi mo na dapat ginawa pinagmalaki mo pa. Di ba ikaw mismo pumunta sa Davao? So hindi pa pala sapat nung nakita kayo ng isang araw na nag-shoot kayo, di ba? Nag-shooting kayo kasama niyo si Ponggok. So ngayon pati ba naman na Holy Week na kay Duterte pa din, magpalit na lang kaya ng pangalan. Imbis na Lacson Duterte na. Imbis na Marcos Duterte na lang. Actually mga kababayan, ito meron ako napansin sa video dito Parang parang tanga sa Amy dito Tingnan niyo to panoorin niyo to. So ito po yung video na nagsama sila. Tingnan nyo. Ito yun Pansinin nyo po yung kinikilos na Amy dito. So lakihan natin ng konti. Tingnan nyo to. Yan. So ito, makikita nyo itong mga kababayan sa Facebook page nga po ni Amy. Putulin ko lang kasi baka na-copyright tayo Ayan. So makita natin si Sara. Si Amy nandun. Hello, beso-beso, mga tanga, di ba? Tingnan nyo yung na-acto ni Amy dito. Hello, kamusta ka na? Blah, blah, blah. Tapos si Sara nakatayo lang. So, ang bida-bida dito si Amy. Ayan Grabe! In-invite kayo. Meron akong gustong pakita sa inyo dito Sige. Tapos nandun kami sa peninsula, dami-daming tao. Ayan si Amy yung bangka. Ayan di ba Ayan so alam niyo ibig kong sabihin dito mga kababayan. Alam niyo yung awkward, di ba? Na nag-meet kayong dalawa. Ito nangyayari minsan sa atin to na nag-meet kayong dalawa, tapos ikaw yung trying hard na, uy, pansinin mo naman ako. Nagkukwento ako dito. Nalala mo ba yung ganito? So, ganun pa si Amy. Siya mismo, isang Marcos, di ba, nag-a-adjust sa may ganun na vice presidente. Ikaw nag-a-adjust sa mga Duterte. Meron kang pamilya na naghihintay sa'yo, yung kapatid mo, yung nanay mo, pati mga anak mo. Pero, isipin nyo inuna mo pa rin po talaga mga Duterte. Ay, Diyos ko. Well, ewan natin ako nakita naman natin dito na ang nga po, yung endorso nga po ni Sara Duterte kay Amy Marcos, hindi po ito nakatulong sa kanya. Naniniwala po ako doon. Di ba naalala nyo, di ba merong pag-endorso alam ko na palo nyo na to teka lang Ito, nakita ko na. Yan, yung itim, di ba? Alam nyo, hindi ko talaga malaman kung sino ba tong political advisor po ni Amy.
Actually, mga kababayan, ito pong pag-endorso nga po ni Sara kay Amy, alam naman po natin na hindi po ito makakatulong kay Amy. Bagkus makakabawas na po ito ng boto. O, di ba? Kasi ang point dito, no, yung mga loyalista, lalo na po na disappoint kay Amy ngayon. Ang dami ko pong kilalang loyalista sa Facebook. Nagme-message po sa akin na never na raw po nilang iboboto si Amy Marcos kahit sila po ay loyalista. And then mga kababayan, yung mga Duterte fanatics naman po, marami po sa kanila ang hindi naman po talaga iboboto si Amy Marcos kahit i-endorse pa ito ni Sara. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, no, ito bigla ko 'to nakita no. Wait lang no. Itong video po na 'to no. Ito galing News 5 ito no. So basahin muna natin ha. Sabi dito, nanawagan si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magmuni-muni ngayong Semana Santa dahil naniniwala siyang nalihis ng direksyon ng administrasyon na to. O, di ba? Sige, ito baliktad talaga utak ni Amy, no? Kasi kung meron na list dito na, na landas, mukhang si Amy po talaga yon. Mukhang si Amy po talaga yon. Oh. Kasi ang point dito mga kababayan, no? Diba? Mas maayos naman na presidente si PBBM kumpara kay Digong. Diba? Dapat ang kinakampihan mo dito kapatid mo. Lahat ng pagkakamali at kabulukan ni Duterte, diba tinutuwid nga po ni PBBM na kapatid mo. Ang nakakapagtaka dito, bakit ka kumakampi sa mamamatay tao? Ang sinasabi nga natin dito kung sinasabi nga Amy Marcos na siya ay merong utang na loob sa mga Duterte, tayong mga Pilipino wala. So, huwag mo kami idadamay dyan. At kung meron kang utang na loob, bayad ka na. Naging presidente na po si Digong, 30,000 ang namatay, at nangurakot pa sa taong bayan. Oh. Ito, continue natin. Sabi pa dito. Oh, siguro, ang sasabihin ko na lamang Holy Week, magmuni-muni tayong lahat, pagdasal natin na iwasto ang pagkakamali. Sana mag-isip-isip tayong lahat na balikan yung mga turo ng ating ama. Saad pa ni Amy Marcos. O, di ba? Dinabi mo na naman yung tatay mo. Patay na yung tatay mo, nakalibing na. Ayan. Buti na lang mga kababayan, matatalo to. Buti na lang. Oh. So ngayon, tingnan nyo to Actually, meron pa siyang isang interview dito from Inquirer Tingnan nyo to. Kung mabagal, teka lang. Yan. Talaga, sabi niya, hoy, nakalimutan mo na yung kampanya mo. Mangampanya ka, manalo ka. Hindi yan pwede. Paano para ako na PTSD dito sa nangyari kay Presidente Duterte? Ayan na naman. Dinami na naman yung nanay. Oh. Actually, makikita na po natin dito yung pagkadesperado nga po ni Amy. Diba? Alam naman po natin yung totoong loyalista, yung mga OG, ito po yung mga matatanda na. Sila po yung mga humarang noong 1980s sa tropa nga po ng mga Aquino. Oh. So kaya ngayon dinamay na po ni Amy Marcos yung nanay niya, pinagawa niya ng political campaign or isang political message. Sobrang desperado na po. Di ba? Sige. Sa impeachment, sa sunod-sunod na dagok ng mga budget na palpak. Talagang nasantabi ko na yung politika, nakatutok na ako dito sa mga problema na hindi nakakatulong sa ordinaryong mamayan. Parang pinupukpok ako sa ulo kasi iba't ibang walang kwentang pangyayari. Sunod-sunod ang nangyayari sa ating bansa. May kidnapping, may gulo ng pogo. Ano ba naman yan? Parang ano bang... Pogo. Sino may gawa ng pogo? Di ba si Digong? Kidnapping. Di ba? Noong panahon ni Digong mga kababayan, tumaas din po yung kidnapping noon. Dahil din po sa pogo. Ano bang sitwasyon to? Tapos sa bandang huli, eto nga, natangay pa yung dating Pangulo na matanda na at may sakit. Sobra na hindi ko na kinaya. Para akong PTSD, kaya ako nagbibiro. Nung nakita ko kasi na tinangay si Presidente Duterte, wala akong ibang naaalala kundi yung aking ama at yung buong pamilya namin na tinangay din papuntang Hawaii. At magkaiba yun, Naimi. Tanga ka talaga, magkaiba yun. Oo. Yung tatay mo at ikaw at kayong buong pamilya, napaalis kayo sa gobyernong ito noong 1986 because of politics, 'di ba? Dahil sa politika. Ayun, malinaw na politika talaga 'yon. 'Di ba? Oh,
Pero itong si Digong, mga kababayan, kaya ito dinala sa ibang bansa kasi pumatay ng tao. Kung kinukumpara mo yung tatay mo diyan kay Digong, di ibig sabihin naniniwala ka na yung tatay mo mamamatay tao din? Hindi ganun ang logic ni Amy Kung ganun ang logic ni Amy. Tayo nga nilalaban nga natin dito na yung mga human rights ng panahon nga po nung Ferdinand Marcos Sr., gawa lang po ito ng mga pulis. Di ba walang alam dito si Apo Lakay. Di ako naniniwala naman talaga ako na mayroong mga abuses ng panahon nga po ng martial law. Di ba? Pero wala naman napatunayan na rektang itong pinag-utos ng kanyang tatay. Pero kay Digong meron. Magkaiba yun. Si Digong talaga nung nagsasalita na ako nag-utos na patayin niyang mga yan. And by the way, kung nakalimutan nyo rin po mga kababayan, nung pagkatapos po ng martial law, nagbuo po ng isang grupo itong si Ferdinand Marcos Sr. para imbestigahan po yung mga nangyari pong human rights abuses noon. Di ba? Kay Duterte wala pong ganon. So, ang point ko dito, bakit kinukumpara mo yung tatay mo kay Digong na sobrang layo? Di ba? So, ngayon kung kinukumpara mo, ibig sabihin ba yung tatay mo mamamatay tao din? Napakawalang yamo namang anak. Tayo nga dito, di ba? Tayo nga, vlogger lang tayo dito Di ba? Nung eleksyon, pinaglalaban po natin yan. Yung martial law po na yan na ginawa ng kanyang tatay. Samantalang po si Amy Marcos, sasabihin niya, naalala ko yung tatay ko sa ginawa kay Digong. Si Digong mamamatay tao, di ba? Yung tatay mo hindi. Di ba? And actually, mga kababayan, di ba? Ito Ito, napansin ko lang to, no? Pati po kasi mga dilawan, no? Pati po mga dilawan, nalaman na po nila kung ano ang ibig sabihin ng diktador. Dati, ang tinatawag nilang diktador dati, si Ferdinand Marcos Sr. Yung mga dilawan pero nung pumasok ko na nga po si Digong, hindi pala diktador si Ferdinand Marcos Sr. Yung diktador pala si Digong. Di ba nakuha niyo yung point? Di ba dahil kay Duterte, marami din po mga dilawan ang laliwanagan na ang totoong diktador talaga hindi si Apo Lakay. Si Duterte talaga yun. So by the way, sige, tulingan natin to. Masyadong trauma na siya, parang sobra-sobra na. Tangina talaga, no? Kung mayroong trauma dito, yung na-trauma dito yung mga namatayan. Na-trauma ka pa talaga, Walang yaka, no? Baligtad ang utak nitong babaeng ito. Walang yan. Buti na lang, mga kababayan na ito, Kung kayo po loyalista, ito ulitin ko lang mga kababayan, especially po sa mga loyalista. Kung kayo po loyalista ni Marcos, ng mga Marcos, at ang pinakarason nyo na lang para iboto si Amy Marcos dahil siya ay Marcos at kayo ay loyalista, pakigamit lang po ng common sense. Di ba? Wala na po kayong pinagkaiba sa mga DDS pag ganyan po yung paniniwala ninyo. Kasi ang mga DDS, mga kababayan, wala na pong tama't mali para sa kanila. Para sa kanila, wala nang tama't mali, basta Duterte sila. So kayo bang mga loyalista, ganun din po ba kayo? Na wala na rin tama't mali sa inyo, basta iboboto nyo si Amy Marcos dahil nga Marcos? So pag-isipan nyo po ito. Di ba? Kasi kung boboto nyo si Amy Marcos dahil kayo ay loyalista, wala na po kayo pinagkaiba sa mga DDS. So yun mga streetwise, no? So kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito, sa ginawa nga po ni Amy Marcos, no, imbis na yung mahal na araw, itoon sa pamilya, pag-ayuno tawag dun, di ba? Di ba? Fasting, bisita iglesia, ang ginawa talaga ni Amy Marcos, bumisita pa talaga kay Sara Duterte sa Davao. Siya pa mismo talaga pumunta sa Davao. Ayop talaga. Wala ka bang pamilya? So yun so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetwise, nakita na lang ulit tayo sa susunod na content. So thank you, salamat, and bye-bye.